Magandang gabi muli sa ating lahat mga kapatid. At magandang gabi rin sa ating mga kapatiran, maging sa ating mga kaibigan na nanonood online. So purihin ang ating Panginoong Diyos sa ikalimang gabi na Kanyang ipinahintulot ngayon. Maraming salamat at purihin din ng Panginoon sa napakagandang awit at pagkaawit, yung mensahe sa awitin na ipinagkaloob sa Panginoon ni Brother Alexis, no? At tinatanong ko nga si Brother Fernan, yun ba ay original composition? Sabi niya, oo. Praise the Lord. Meron tayong mga talented na mga awit po rito sa rooftop at maganda yung pagkagawa na niya ng awit. Na-appreciate ko po yun. Yung himig ng pagkaawit niya, maayos at purihin ng Diyos dahil sa mga ganitong talento na meron sa iglesia. Yan ang kailangan ng iglesia natin. Yung maraming awitin na original na gawa ng ating mga kapatiran. Salamat din sa Diyos at medyo lumamig yung panahon at hindi yung pagpasok ko pa lang naliligo na ako. Napansin nyo naman po yun, di ba? Talagang pawisin ho ako eh. Kahit naka-aircon minsan talagang pag nagsasalita na ako ay talagang hindi mapigil yung pawis. At salamat din sa Panginoon dahil meron tayong signal ngayon. Kagabi kasi, ang daming nagtatanong na mga kapatid, anong nangyari? So nag-post na lang ako at sabi ko, dagdagan na lang natin yung panalangin natin para hindi na, ibig sabihin, mapanood ng mas marami nating mga kapatid, maging mga kaibigan. Ang dami pong naghanap kasi kagabi. At sabi natin ay i-upload na lang yun ng ating mga kapatid dito sa rooftop, no? Hinahanap nila yung number 4. Ganun talaga, nangyari kagabi yung hindi natin inaasahan. Pero ngayon, purihin ng ating Panginoon sapagkat ipinahintulot niya na meron tayong signal at ipag-pray natin sa lahat ng mga kapatid, maging yung mga nanonood online, na samahan niyo po ng prayer yung inyo pong pakikinig sa gabi pong ito. Napaka-lakas, napaka-makapangyarihan yung panalangin na ini-offer natin sa ating Panginoon para maging maayos yung takbo ng ating programa. Ngayong gabi, ang ating ikalimang topic ay may kinalaman sa dalawang hayop na naging magkaibigan. Two beasts become friend. Anong ibig kayang sabihin nun? Pero bago tayo dumako doon, gusto ko munang basahin yung sinasabi sa The Great Controversy, page 594. Ang sabi po rito, before His crucifixion, the Savior explained to His disciples that He was to be put to death and to rise again from the tomb. And angels were present to impress His words on minds and hearts. Bago ipinako sa krus ang ating Panginoon ay ipinaliwanag niyang mabuti yung mangyayari sa Kanya. Ipinaliwanag ng mabuti yun sa mga alagad na siya ipapatayin. Pero babangon siya sa ikatlong araw. At habang tinuturo ng Panginoon yun sa mga alagad, nandoon din yung mga anghel para maidiin sa isipan ng mga alagad at sa kanilang mga puso yung sinabi ng Panginoon. Ano nga po yung sinabi? Na siya'y papatayin pero mabubuhay sa ikatlong araw. Pero anong nangyari? Hindi pa rin nila inintindi, di ho ba? Ang Panginoong Hesus na yung nagsasalita sa harap nila. Tinutulan nila na mamamatay si Jesus. Ano ang sabi ni Pedro? Hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Isipin niyo yun, mga kapatid. Si Jesus na ang nagtuturo at nandoon din yung mga anghel na sinusubukang ma-impress sa isipan ng mga alagad yung katotohanan ng misyon ni Kristo. Pero bakit tinatanggihan ito ng mga alagad? Anong laman ng kanilang pag-iisip? Ang laman ng kanilang pag-iisip ay ang mga sikat na katuruan sa mundo. Ang isipan nila, ang Kristo hindi mamamatay. Imagine niyo yan, mga kapatid.
kung yung mga alagad nun kasama na ni Jesus, nadadaya pa rin sila. Ano pa kaya tayo? Nahiwalay sa panahong yun, geographically, chronologically. Kaya napaka-importante yung panalangin na maisip at magawa natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Hindi yung nagpapadala tayo sa mga sikat na turo sa mundo. Okay? Sabi pa rito, so in the prophecies, the future is opened before us as plainly as it was opened to the disciples by the words of Christ. Stop muna ako dyan. So sa propesiya, sa darating na hinaharap ay binubuksan sa atin ng maliwanag. No? Yung propesiya ng Biblia ay binuksan sa atin ng maliwanag na katulad din ng pagbukas doon sa isipan ng mga alagad ni Kristo. The events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Itinulad, mga kapatid, sa karanasan ng mga alagad na kahit anong sinabi ng Panginoon, iba pa rin ang naging takbo ng kanilang pag-iisip. So ganun din ang propesiya na mangyayari sa hinaharap, binubuksan din sa atin. Yung mga pangyayaring may kinalaman sa pagsasara ng pintuan ng awa at yung gawain natin na paghahanda para sa panahon ng kabagabagan ay maliwanag na sinabi na sa atin. Pero karamihan pa rin ay walang unawa sa napakahalagang katotohanan ito na para bagang hindi naihayag sa kanila. Napansin niyo po, yung sinasabi ng ating propetisa. Kahit anong bukas ng pansin sa isipan ng marami, kahit naririnig na nila, parang nakalutang, no? Hindi pa rin nila inuunawa na para bagang hindi sinabi sa kanila. Kasi punong-puno ang laman ng isipan natin ng mga bagay ng sanglibutan. Kaya sa gabing ito, kagaya ng unang gabi, buksan muna natin, alisin muna natin, tanggalin muna natin yung laman ng isipan natin at pabayaang yung salita ng Diyos at ni Kristo ang payagan mong maging laman ng isipan. Amen? So ang ating pag-uusapan nga ngayon, yung dalawang hayop na naging magkaibigan. Dito po yun sa Apokalipsis Kapitulo 13. Sunod-sunurin ko po ang basa, and then papaliwanag natin yung sinasabi dyan. At siya'y tumayo, ba't kulang? At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon saan? Sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kaniyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Verse 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. At sila'y nangagsisamba saan? Sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop. Na nangagsasabi sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit.
May naalala kayo kagabi? Praise the Lord. Tuloy natin, verse 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Verse 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa, lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung ang sino man ay may pakinig ay, kaya binuksan natin kanina, na maging ang ating Panginoong Jesucristo naririnig na ng mga alagad yung sinasabi niya, hindi pa rin nila inuunawa dahil abala sila sa mga turo ng sanglibutan. Dumaan sa matinding pagsubok ang mga alagad bago nila natutunan yung gustong iparating sa kanila ng Diyos. Sana huwag na tayong dumaan sa matinding pagsubok bago tayo matuto. Kung ang sino man ay sa pagkabihag, paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Ito po yung mga talata patungkol sa unang hayop ng Apokalipsis, Kapitulo 13. Ano ang sabi doon sa nabasa natin? Siya ay galing sa dagat. Umahon sa dagat. Itong hayop na katulad ng isang leopardo. Yung paan niya, gaya ng oso, yung bibig, gaya ng leon. Sino ang kinakatawanan ng unang hayop? Itong leopard-like beast o hayop na katulad ng isang leopardo. Obviously, siya ang sistema ng kapapahan. Kung sa Daniel chapter 7, sinasabi yung maliit na sungay at yung kaniyang mga characteristics na inangkupan nung mga gawain or activity ng papacy system, umangkop yung sinasabi kung sino yung maliit na sungay ng Daniel chapter 7 at maging ng Daniel chapter 8. Dito naman sa aklat ng Apokalipsis, sinasabi na yung unang hayop dito ay walang iba kundi ang sistema din ng kapapahan. Okay? Ngayon, balikan natin yung mga talata na binasa natin kanina. Ang sabi nga po doon, siya'y umahon sa dagat. Ang dagat ayon sa Biblia, Revelation 17:15, ay kumakatawan sa mga tao, bayan, angkan, wika, meaning population, mga tao. So ang pinanggalingan nga nito ay doon nga sa Western Europe. Matapos tumubo yung 10 sungay o 10 kingdom doon sa Roma. Siya din po ito. Galing po siya sa dagat at sinasabi nga, ang kanyang larawan katulad ng isang leopardo. At kung mapapansin natin, pinagsama-sama yung characteristics nung mga hayop sa Daniel chapter 7. Diba yung hayop sa Daniel chapter 7? Una, leon. Pangalawa, oso. Pangatlo, leopardo. Pero bakit wala dito yung nondescript beast? Kasi po, ito ay panahon na ng Roma. So itong si Apostle John ay nakatingin backward. Ano ang makikita niya sa point of view ni Daniel? Si Daniel, tandaan natin, he's looking forward. So ang nauna, leon, oso, leopardo, at nondescript beast na kumakatawan ng mga hayop sa Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Sa panahon naman ngayon ni John, ang apostol ng Panginoong Jesucristo, backward nakatingin siya. At anong panahon o anong kaharian na meron sa panahon ni Apostle John? Ano ang kaharian sa panahon niya? Roma. Kaya nga pagtingin niya after Rome, Gresya, yung leopardo, sunod yung oso, sunod yung leon. Kaya ganyan po yung pagkasunod-sunod dyan mga kapatid. Ngunit ang kaibahan dito, sa Revelation 13, yung unang hayop, pinagsama-sama niya yung katangian nung mga hayop na pinag-uusapan sa Daniel. Okay. Ngayon, hindi ko na isa-isahin yung mga katangiang yon. Tingnan natin, yung sinasabi po rito, bakit natin sinasabi sa gabi-gabi nating pag-aaral na itong sistema ng kapapahan ay ginagamit ni Satan. Kasi sangayon sa talatang 2, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan,
dito sa leopard-like beast or papacy system is none other than the dragon. Sino po ang dragon ng Biblia? It is Satan. So si Satanas ang nagbigay ng kapangyarihan dito, ng trono at ng otoridad. Dito sa sistema ang pinag-uusapan natin. 'Di ba? Sa ibang dating, sa ibang mga hindi natin kasama sa pananampalataya, ang sakit naman yan. Hindi po personalidad ng tao ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, sistema. Mga doktrina na maglalayo sa tao sa Diyos kung hindi niya matututunan itong propesiya na galing sa Panginoon. Na merong kapangyarihan na dadaya sa buong mundo. Yun yung pinag-aralan natin kagabi. By peace, he shall destroy many. Siya po ay nagpapakilala bilang tao ng kapayapaan, but at the same time, siya din po ang wawasak sa mga taong maniniwala sa Kanya. Dahil dragon ang nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. At sinasabi nga dyan, nasugatan siya ng sugat na ikamamatay. Naalala niyo po yung tinalakay natin sa Daniel 7. Kailan siya nasugatan ng sugat na ikamamatay? Noong siya ay dinakip, natigil ang sistema ng kapapahan sa pamamagitan ng France. Sa utos ni Napoleon Bonaparte kay Berthier, tinanggal siya sa kanyang trono noong 1798. Yun yung sinasabi dito na sugatan siya ng mortal wound. Sugat na ikamamatay. Hindi naman siya namatay. Mortal lang yung kanyang sugat dahil ang sabi sa talata, ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. Kailan gumaling? Ito po ay nung panahong binigyan siya ng independence ng Italy noong 1929. From 1929, doon nagsimula ngayon yung proseso hanggang sa lubusang paggaling ng kanyang sugat. Ano yung binanggit kong salita? Proseso ng paggaling ng sugat. Pag pinag-usapan yung proseso, it takes time. Kasi proseso, nangangailangan ng panahon hanggang siya'y lubusang gumaling. At ang reaksyon ng buong mundo, ang lupa'y nang gilalas sa hayop. All the earth marveled after the beast. Hindi po ito yung nanggilalas na nagulat sila. Yung panggigilalas dito ay nagdala ng paghanga sa Kanya. Ang buong mundo'y humahanga sa Kanya. Bakit? Sabi rito, sila'y nangagsisamba sa dragon. This is deception. Bakit mo sasambahin si Satanas? Dahil sa pamamagitan ng sistema ng kapapahan na binigyan ni Satan ng authority, mangagsisisamba sila sa dragon at mangagsisisamba rin sila sa hayop. At ang sabi ng mga tao sa lupa, sino ang kagaya ng hayop, sino ang makababaka sa kanya? Meaning, ang tingin ng mga tao sa buong mundo sa sistema ng papacy ay walang kapantay. Ito pong phrase na sino ang kagaya ng hayop, yan po ang meaning ng yung meaning ng salitang Michael. Michael the Archangel. Miguel Arcangel. Yung salitang Miguel, yung word na Michael, mula sa Hebrew na Mikael, ay nangangahulugang sinong kagaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng phrase na yon, ang Diyos walang kapantay. Ngayon, ang ginawa ng mga tao sa lupa, ang hayop, tiningnan nila na ang hayop walang kapantay. Kaya nga matindi ho ito, mga kapatid, yung pag-aangkin ng sistemang ito na tinalakay natin sa Daniel 7 at Daniel chapter 8. At ang sabi nga rito, binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng kapusungan. Tinalakay na rin natin to sa Daniel chapter 7. So they are parallel prophecy. Pero merong tinatawag na enlarged principle. Diba? Tinalakay natin yung principle ng teachings na alin? Yung paraan ng pagtuturo, principle ng teaching. Repeat and enlarge. Ngayon, bakit kailangang i-repeat o ulitin? Para maidiin sa isipan ng tao, ma-emphasize
yung turo na gusto ng Diyos na maintindihan natin tungkol sa sistemang ito. So, kung ano yung tinalakay natin sa Daniel chapter 7, ito rin pinapakita sa leopard-like beast na itong sistema nag-aangkin ito ng kapangyarihan at kalagayang nakaukulang sa Diyos. Yung definition ng Bible ng salitang kapusungan or blasphemy, he assumes the rights and power that belong to God alone. So ito rin ang pag-aangkin ng leopard-like beast. At ang sabi rito, naghari siya sa loob ng 42 buwan. 42 months. Yan din ay katumbas ng sinasabi sa Daniel na 3.5 taon. At yung 1,260 years, pareho lang sila ng 42 months. Bakit? Di ba, ang isang taon ay binubuo ng ilang buwan? 12 buwan. Ilang araw sa isang taon, ayon sa kalendaryo ng mga Hudyo? 360, di ba? So, isang taon, 12 buwan. 2 taon, ilan? 24 na. 3 taon, ilan? 36 na. Yung kalahating taon, ilan? Idagdag mo. 42. So, yung 1,260 years, 3.5 taon, pareho din ng 42 months. From 538 AD hanggang 1798, naghari ang kapangyarihan ng sistema ng kapapahan. O, ayan. So, sa tinalakay din natin kagabi, pinusong niya yung tabernakulo niya, pinusong din niya. Diba sa Daniel chapter 8, kanyang ibinagsak ang sanktuaryo. Ang laban ng little horn dun sa Daniel chapter 8 is upward. Yung attack niya, upward to heaven. So ganun din ang ipinapakita sa Revelation 13. Ang laban niya ay yung mga nakatira sa langit at sa sanktuaryo ng ating Panginoon. Sa Daniel chapter 7, pinag-aralan din natin, He will persecute the saints of the Most High. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ito rin yung sinasabi sa Revelation 13 na makikipagbaka siya sa mga banal at anong sabi? Nagtagumpay ang little horn. Nangyari yon during the Dark Ages. Di ba? Kaya nagkaroon siya ng authority sa bawat bansa. Siya ang tinitingala, siya ang hinahangaan hanggang dumating yung panahon ng 1798 na nasugatan siya ng sugat na ikamamatay. At dito makikita natin yung sinabi ng Diyos, lahat ng nangananahan sa lupa magsisisamba sa Kanya. Anong sabi sa Daniel 8:24? By peace He shall destroy many. Dahil marami siyang nadadaya. Even from among the Seventh-day Adventists, nadadaya din niya. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Inaalis ng iba yung mensahe ng Diyos na dapat dala-dala natin ito. Kaya nga mas matindi yung kalaban sa loob kaysa sa labas. Tandaan nyo yan mga kapatid. Mas matindi ang kalaban sa loob. Ngayon, kaya nga ang sabi ng Panginoon, pakinggan nating mabuti. Isipin nating mabuti ito. At itong binabanggit sa verse 10, yung gawain ng little horn na bumibihag, nangyari din sa kanya ang pagkabihag noong 1798. At yung kasalukuyang Pope ng panahong yon na si Pius VI, dinala sa Valens, France. Binihag siya doon at doon siya namatay noong 1799. Ngayon, yan yung unang hayop na kumakatawan sa Roman Church State or Papacy. Yan yung haba ng panahon ng kanyang pag-ahari, 42 months. 12 plus 12 plus 12 plus kalahati ng 12, 6 equals 42. Ayan yung nangyari sa kanya noong 1798. Pasok ngayon tayo doon sa ikalawang hayop. At nakita ko ang iba, kaya nga iba ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. At ang sabi rito, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng isang kordero, isang lamb na kamukha rin ng dragon? Wala, di ba? Dito lang yon natin nakita, dito lang natin yung nabasa.
try to imagine ang isang maamong kordero. Maamong kordero. And then, ang boses niya ay boses ng dragon. Sinong dragon sa Biblia? Satan. Revelation chapter 12, verse 9. It is Satan. So, itong maamong kordero, merong boses ni Satanas. Ngayon, sino? Anong gampanin itong ikalawang hayop? Ang magiging gampanin niya dyan, ng ikalawang hayop ay magiging tagapagsalita ng unang hayop. Tuloy natin. In verse 12, at kanya, tumutukoy sa ikalawang hayop, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Nakita niyo kung bakit sa unang bungad pa lang, sinabi natin na ang ikalawang hayop ay magiging spokesperson ng unang hayop dahil dito, uutusan niya ang buong lupa na sambahin ninyo yung unang hayop. The system of the papacy. Ngayon, in verse 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Yun yung nangyaring simula ng paggaling noong 1929. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Nakita natin, yung ikalawang hayop, makapangyarihan ito. Uutusan niya ang buong lupa na sambahin ng unang hayop. At pag hindi ninyo sinamba, papatayin kayo. At ang sabi sa verse 16, ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha, ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, verse 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. So makikita natin sa verse 17, merong magaganap na control sa buong mundo. At ang gagamitin na sistema to control all the inhabitants of the earth is financial system. Tandaan natin yan mga kapatid. Ito po yung paraan ng kaaway para kontrolin ang tao sa mundo. It talks about financial matter. Huwag ninyong kakalimutan yan mga kapatid. Ngayon, itong pagre-review natin dito sa mga punto ng dalawang hayop na ito ay makakatulong din sa marami para mahimay-himay natin, bagamat sa iba, kabisado nila ito. Marahil. Meron 5 considerations para malaman natin kung sino ang tinutukoy na ikalawang hayop. Una, where this power arises. Pangalawa, the governmental character. Ano bang karakter nito? Pangatlo, kailan? When this power arises. Pangapat, how? Paano? How this power arises. Number 5, dapat meron siyang global influence. Kasi nabasa natin, di ba? Kaniyang uutusan ang tao sa mundo. So, meron siyang global influence. So, doon sa tanong, una, ang dako ng kaniyang paglitaw. Ano yung nabasa natin sa verse 11? Saang dako siya lumitaw? Lupa. Opposite nung pinag-ahunan ng leopard-like beast na dagat. So kung yung dagat ay kumakatawan sa population, yun ang sabi ng Revelation 17:15, meaning opposite, hindi populated area, yung pinanggalingan nitong ikalawang hayop. Dahil lupa ang sinasabi po ron. Pangalawa, anong karakter ng gobyernong ito? Ano ba yung simbol na ginamit sa kanya? Kordero. Tanong sa inyo mga kapatid, primarily, yung pangunahing pinaggamitan ng kordero sa Biblia or lamb, sino ang pinaggagamitan primarily ng kordero sa Biblia? Jesus Christ, di ba? John chapter 1 verse 29, this is the Lamb of God that takes away the sins of the world.
So makikita natin yung mga primary uses ng mga karakter. Ang lamb is all about Jesus. Ang dragon is all about Satan. And secondarily, ang dragon ay tumutukoy din sa mga kahariang ginagamit ni Satan to persecute God's people. Okay, so dito sa second beast, ito po ay nakatayo sa Christian principle. Dahil ang kanyang larawan ay lamb. Ang ugali niya, ugaling makakristyano. Yan yung ikalawang hayop. Nakatayo siya sa Christian principle. He is not a conquering nation. Hindi siya yung mapang-usig or nakikipagyera sa mga bansa. Sa paglitaw nitong ng itong lamb-like beast, wala siyang dinigma, hindi katulad ng leon, hindi katulad ng oso, hindi katulad ng leopardo, at nondescript beast. Para sila'y maging makapangyarihang kingdom sa mundo, digmain muna nila yung mga sumunod na makapangyarihan. Kaya ang gamit dito, sa beast or lamb-like beast ay patungkol sa karakter ni Kristo. Hindi mapang-usig, hindi mapang-api. Pangatlo, ang sabi nga, ang paraan ng paglitaw nito. Anong sabi? Ano ba yung paraan ng paglitaw niya? Anong sabi sa Bible? Umaahon sa lupa. Yung salitang umaahon na galing sa Greek word na anabainon, ang tinutukoy doon sa kanyang context ay itinulad siya sa isang butil na unti-unting tumutubo, yung butil ng halaman. Marahan, hindi napapansin, dahan-dahan. Kayo po ba pag nagtanim ng butil ng halaman, babantayan niyo po yun hanggang sa tumubo? Siyempre, hindi, di ba? Can you imagine, nagtanim ka ng butil ng halaman, iintayin ko to hanggang sa pagtubo. Hindi ganun, di ba? So meaning, hindi napapansin yung kanyang pagtubo. Dahan-dahan. Okay? Yun yung paraan ng kanyang paglitaw. Yung panahon ng kanyang paglitaw, dapat ayon sa sequence ng Bible, ng Revelation 13. Nung lumubog yung unang hayop, nung nasugatan siya ng sugat na ikamamatay, doon din lumitaw itong lamb-like beast. Nasundan niyo mga kapatid? Meaning, around that area, around that time, kung kailan lumulubog yung unang hayop, yun din yung panahon ng kanyang paglitaw. Yan yung sequence na binasa natin sa Bible. Nung panahon ni John Wesley, sinabi ni John Wesley in his notes on Revelation 13, isinulat niya ito noong 1754. Hindi pa nasugatan yung papacy. Ang sabi ni John Wesley, he is not yet come. Ang tinutukoy niya yung second beast, yung lamb-like. He is not yet come, though he cannot be far off. For he is to appear at the end of the 42 months of the first beast. Nasundan niyo mga kapatid? Noong panahon ni John Wesley, noong 1754, wala pa siya siyempre. Kasi hindi pa nga nasugatan yung unang hayop eh. At ang paglitaw nitong ikalawang hayop ay sa katapusan ng 42 months or 1,260 years ng unang hayop. So maging yung mga reformers noon, naiintindihan nila, sinusundan nila itong pinag-aaralan natin ngayon at mapalad tayo. Nakita natin sa tulong ng Panginoon yung patungkol sa propesiyang ito. At siyempre, number 5, may impluwensya sa buong mundo. Tanong mga kapatid, hula lang sa hindi nakakaalam. Ano sa palagay niyo ang pinaka-maimpluwensyang bansa sa buong mundo? Halos unanimous yung naririnig ko dito, di ba? Amerika. May kasabihan nga na kapag humatsing ang Amerika, sinisipon ang lahat ng mga bansa. Sipin mo, Amerika lang humatsing, sinipon na ang mga bansa. Ganon maimpluwensya at makapangyarihan ng Amerika. Kaya ang ikalawang hayop ay kumakatawan sa the United States of America. Siya yung lamb-like beast. Siyempre, ang kasunod na tanong, bakit? Pwede balikan natin yung 5 characteristics. Number 1,
yung dako ng kaniyang paglitaw. Saan nga siya lumitaw? Lupa. Isinalarawan ng isang American historian yung paglitaw ng bansang Amerika. The mystery of her coming forth from vacancy. Meaning, yung paglitaw niya mula sa vacancy, unpopulated area. Hindi siya lumitaw sa mataong lugar. Doon sa nagsimula sa hindi mataong lugar. Kaya yung number 1 na consideration, pasok na pasok sa bansang Amerika. Pangalawa, yung karakter, uugali ng gobyerno, dapat kaugali ni Kristo. Pansinin natin sa kanilang First Amendment ng kanilang konstitusyon. Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Anong sinasabi dito? Ito ngayon yung ini-enjoy nating lahat, maging sa ating bansa, the separation of church and state. Hindi pwedeng makialam ang gobyerno sa paniniwala mo. So doon sa paglitaw ng bansang Amerika, tiniyak nila na ligtas ang kanilang mamamayan mula sa panglulupig, tyranny. Bakit? Walang papa na makikialam sa paniniwala mo. Hindi kagaya ng naganap sa Western Europe. Walang hari sa Amerika na magdidikta sa iyo na dapat mong paniwalaan. Kaya nga sinasabi diyan ang Kongreso. Tanong, ano ba trabaho ng Kongreso? Ano ang bumubuo ng Congress? Lower Congress at Senate. Ano ang primary na trabaho ng Congress? Ano yung trabaho ng Congress? Gumagawa ng batas, hindi nagpapasikat. Tandaan nyo yan mga kapatid, gumagawa ng batas. So sabi rito, ang Kongreso ay hindi gagawa ng anumang batas na papaboran o magtatayo ng anumang relihiyon o pagbabawalan ng sinuman na malaya nilang isakatuparan yung kanilang paniniwala. So meaning to say, sa bansang Amerika, kung gusto kong sambahin itong electric fan, hindi kanila pagbabawalan. Sa Amerika, kung gusto kong sambahin ng bundok, walang bawal dyan. Kung gusto mong sambahin ng baka, walang problema sa Amerika. Kung gusto mong sambahin ng tao, walang problema sa Amerika. Kaya merong mananamba ni Satan na sa Amerika, may Church of Satan, hindi yan pinapakialaman. As long as wala kang niyuyurakan o nilalapastangan na tao. Protektado ka ng kanilang konstitusyon. Ganon kalaya ang bansang Amerika. May respeto sila sa paniniwala ng sinuman. Alam niyo mga kapatid kung bakit ganito yung ginawa unang-una ng kanilang mga founding fathers? Dahil nga sa alam nilang pangyayari sa Western Europe na doon ay na-persecute ang milyon na mga martir ng Diyos dahil hindi sila naniniwala sa batas ng Papa. In short, etong First Amendment na binasa natin is civil liberty, freedom from a king, and religious liberty, freedom from a pope. Ganyan kabuti yung karakter ng Amerika sa pasimula ng kanilang paglitaw. Ang sabi pa nga po rito, sa kanilang Declaration of Independence, we hold these truths to be self-evident, that all men are created, what's the next word? Equal. Ang Amerika ay naniniwala na lahat ng tao ay nilalang ng Diyos pantay-pantay. That is Christian principle. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ang paniniwala nila ay meron kang kayayaan, karapatan na ipurso ang buhay, ipurso ang kalayaan at kaligayahan. Malaya sa bansang Amerika. Ngayon, tingnan natin. Yung founding fathers ng Amerika, yung kanilang first constitutional convention ay naganap noong May 25, 1787 at yung kanilang Declaration of Independence, July 4, 1776. Nakikita nyo yung mga petsang yan, mga kapatid. Sa kanilang unti-unting pagbangon at pagsasagawa ng kanilang konstitusyon,
Yan yung kapanahunang malapit ng masugatan ng alin? Ang unang hayop. See? At ang sabi pa nila, every man conducting himself as a good citizen and being accountable to God alone for his religious opinions ought to be protected in worshiping the deity according to the dictates of his own good conscience. So napakaganda nung kanilang sinabi, lalo na ni George Washington, bawat tao ika na mabuting mamamayan ay may pananagutan lamang sa Diyos. Sa Diyos lamang tayo may pananagutan sa kanyang paniniwalang relihiyon. At dapat proteksyonan ang kanilang mamamayan na walang magdidikta sa kanila, kundi kung ano yung sinasabi ng kanilang konsensya, yun yung kanilang paniwalaan. Di ba napakaganda? Sa panahon ng kapapahan, bawal na magkaroon ka ng sariling konsensya. Dapat sumunod ka lang sa Papa sa Roma. Kung anong sinabi nila, yun dapat sundin mo. Nakita nyo yung kabaliktaran ng unang hayop dito sa ikalawang hayop. Kaya nga ang little horn, ang leopard-like beast, or ang papacy, meron silang larawan or image, the abnormal combination of church and state. Anong meron ng papacy? Kombinasyon ng gobyerno at relihiyon. Kaya nga, nagagamit nila yung gobyerno para yung hindi susunod sa Papa ay kanilang mausig, maipapatay, maipakulong. Yan yung naganap ng Dark Ages. Huwag tayong makalimot sa kasaysayan. Hindi gaya ng maraming mga relihiyon ngayon, nalimutan na nila yung naganap sa kasaysayan. And history will repeat itself. Bukas ng gabi at sa katapusan, sa AY time, dyan po sa mga sumusubaybay sa atin ngayon, yung final na topic natin during AY time, mga 2:00 po yan ng hapon, ha? Abangan po ninyo kung bakit magaganap that yung naganap nung mga nakaraang persecution, and according to the Bible, history will repeat itself. Marami na kasing nakalimot. O ngayon, balikan natin pa yung sinasabi rito sa Biblia. Yung paraan ng kanyang paglitaw, yun na nga, umaahon. Ulitin ko po yung sinabi ng historia ng Amerika na si J.A. Townsend. Sabi rito, the mystery of her coming forth from vacancy. Take note yung kasunod. Like a silent seed, we grew into an empire. Anong pagsasalarawan ng historian kung paano ang Amerika ay bumangon? Itinulad niya sa isang butil ng halaman. Di ba, binanggit ko na po sa inyo kanina. Yung Greek word na anabainon, sa kanyang context ay kumakatawan sa dahan-dahang pagtubo na itinulad sa isang halaman. Etong si Townsend, hindi po sa religious aspect siya nagsasalita. Nagsasalita siya to describe what happened from history, kung paano bumangon ang bansang Amerika. At itinulad ng historian sa isang halaman, sa isang butil na tahimik na tumutubo. See? Basahin naman natin kay Uriah Smith naman. Emerging amid the silence of the earth, adding daily to its power and strength. Di ba? Yung sa katahimikan ng lupa, di ba sabi ng Bible, umaahon siya sa lupa. At sinasabi nga rito, araw-araw, no, yung kanyang kapangyarihan at lakas nadadagdagan, meaning progressive, yung lakas at kapangyarihan netong bansang Amerika. Hindi siya biglang sumulpot, dahan-dahan. Panahon ng kanyang paglitaw, eto nga yung panahon na kung saan malapit ng masugatan ang unang hayop. The founding fathers of the United States fled political and religious tyranny. Yung mga founding fathers ng Amerika pala,
ay tumakas mula sa kalupitan doon sa Western Europe. Yan o. Dahil doon, walang kalayaan. Kaya ang Amerika nga, natutunan nila na hindi pwede yan sa isang bansa. Dapat bawal na diktahan mo ang sino man tao. Hayaan mo siya sa kanyang paniniwala. Pananagutan niya yun sa Diyos eh. Pero sa Papa, hindi pwede yon. See? Kaya nga yung mga founding fathers ng Amerika, yan yung tumakas sa old world. Okay? Tingnan natin ito. 1787, Constitution was framed. 1788, July 26, it was ratified. Pinagtibay nila yung kanilang na-framed na constitution by 11 of the 13 original states, di ba? Nung pasimula, 13 lang ang estado ng Amerika. Ano yung ginawa nila? Bumili sila ng mga lupain. Mga businessmen, yung mga nandoon sa Amerika. Hindi sila dumaan sa gyera para maging makapangyarihan silang bansa. 1789, March 1, it went into effect. 1791, Bill of Rights added. Territory, 815,615 square miles. Citizens o mamamayan nila, less than 4 million. Nung una. Ngayon, ilan na ang estado ng Amerika? 50 states, di ba? At napakarami na nilang mamamayan ngayon dahil sila na nga yung pinakamakapangyarihan at ma-impluwensya sa mundo. Ito po yung impluwensya sa buong mundo. Ulitin natin. Yung ating kinonsider na characteristics arises in a relatively unpopulated area, espouses Christ-like principle, meron siyang Christ-like principle, kaya lamb-like yung ginamit sa kanya. Has no crown, meaning walang hari sa Amerika. Ang Amerika ay founded sa republicanism and Protestantism. Pag sinabing republicanism, yung power ay nasa tao, hindi absolute sa gobyerno. Grows up quietly o arises around 1798. Nakita ninyo yung mga history na pinakita natin sa kanilang paglitaw around 1798. At sila'y matahimik na tumubo tulad sa isang halaman. At walang question, itong number 6, nasa kanila yung kapangyarihan at impluensya. Ngayon, balikan natin yung sinasabi doon sa talata na lamb-like beast. Siya ay katulad sa isang kordero. Napakaganda yung ating illustration dahil lamb yung ginamit sa kanya. Sana natapos na lang yung talatang ito dyan. Sana natapos na lang. Kaya lang, yung binasa nga natin, siya'y nagsasalita na gaya ng dragon. The eventuality of Bible prophecy, no? Sa simula, maayos siya, meron siyang karakter ni Kristo, pero habang lumalaon, nagkaroon na siya ng boses ng dragon. Sino nga ang dragon? Satan. Meaning, magiging diktador in these latter days ang bansang Amerika. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Tingnan niyo ang sabi sa writings ni Ginang White sa Great Controversy, page 235. It was a fundamental principle of the order. Ang tinutukoy niyang order dan, the Jesuit order na itinatag noong 16th century para labanan ang Protestantism. Sasabihin ng iba, ops, conspiracy theory yan. Writings po ito ng prophetess at naganap yan sa kasaysayan yung patungkol sa Jesuitism. Na sinasabi ni Ellen White, yan yung gagamitin ng Vatican para maibalik uli siya sa dati niyang kapangyarihan. Balikan natin ang sinasabi rito. It was a fundamental principle of the order of the Jesuits that the end justifies the means. By this code, lying, theft, perjury, assassination were not only pardonable but commendable when they serve the interests of the Church, Roman Catholic Church. Under various disguises, the Jesuits worked their way into offices of state, climbing up to be counselors of kings and shaping, take note the word, shaping the policy of nations. Anong ibig sabihin yan?
gawa ng Jesuitism na baguhin, ihubog, i-shape yung pulisiya ng mga bansa patungo sa gusto ng Roman Catholicism. Sino nga ang nagbigay ng power sa papacy? Dragon. So ang gusto ng papacy na yung kanyang leader ay ang dragon ay maging ganun din yung ikalawang hayop, maging tulad sa kanya. Di ba magkahiwalay sila? Ano nga uli ang larawan ng unang hayop? Combination of church and state. Ano yung larawan ng Amerika? Separation of church and state. So papaano sila magkasundo? Parang silangan ito sa kanluran. Hindi pwedeng magkalapit. So ngayon, ang gawain ng Jesuitism, papasukin nila itong Amerika para baguhin yung mga pulisiya nila hanggang maiayon siya sa larawan ng unang hayop. Basahin po natin ito mga kapatid ha. Ito. Syllabus of Pope Pius IX noong December 1864. The Church, or Roman Catholic Church, has the right to require that the Catholic religion shall be the religion of the state to the exclusion of others. Anong sinasabi diyan ng kapapahan? Ang simbahan, the Roman Church State, sila lamang ang may karapatang magsabi kung ano ang magiging relihiyon ng gobyerno at hindi kasama ang iba dyan. To the exclusion of others. Nakikita nyo paano magsalita ang dragon? Ngayon, ang sabi naman ni Pope Leo XIII sa kanyang papal encyclical, ang papal encyclical ay makapangyarihan na paglalahad ng kanilang nais sa pamamagitan ng Pope. Ang sabi diyan, all Catholics should exert their power to cause the constitution of states to be modeled after the principles of the Catholic Church. Nasundan na po natin mga kapatid. Yan yung pinapaliwanag ko kanina, na nanawagan sila na lahat ng kapangyarihan ay gawin nila para ang konstitusyon ng Amerika ay maimodelo ayon sa prinsipyo ng Roman Catholic Church. Nasundan nyo na mga kapatid. Kung bakit yung eventuality ng Bible prophecy, ang Amerika ay magsasalita gaya ng dragon. Hindi na siya lamb dahil binago yung kaniyang pulisiya sa pamamagitan ng panawagan ng leadership ng Roman Catholic Church. At ang ginamit ay ang grupo ng Jesuitism ayon sa propetisa ng ating Panginoong Diyos. Magbibigay ako ng ilang example mga kapatid. Sa unti-unting paggawa ng unang hayop na maimodelo yung prinsipyo ng ikalawang hayop ayon sa kanila. Unti-unti. Ito po ang isang halimbawa. Noong October 20, 1951, President Harry Truman nagtangka na magkaroon ng ambasador, emissary, ang Amerika sa Vatican. Nagtangka si President Harry Truman. Anong petsa? 1951. Ano ang ginawa ng mga Amerikano? Nagprotesta sila. Nagprotesta ang mga Amerikano sa pangunguna ni Senator Tom Connally at ilan sa grupo ng mga protestante. Bakit nagprotesta? Yung mga mamamayan ng Amerika, yung kanilang ang presidente ay magkaroon ng ambasador. Gusto nilang magkaroon ng ambasador sa Vatican. Bakit sila nagprotesta? Kasi ang konstitusyon ng Amerika, hiwalay ang gobyerno sa relihiyon. Hindi tayo pwedeng makihalo sa relihiyon. Hayagan man ulihim. Kaya, na-pressure si Truman, hindi niya tinuloy yung kanyang plano. Dahil gising na gising, dilat na dilat ang mga Amerikano nung panahong yan. Mapagmahal ang Amerikano sa kanilang konstitusyon dahil alam nila yung nangyari sa Western Europe na kapag magkaroon ng pagsasama ang gobyerno at relihiyon, ang kasunod niyan pag-uusig. Kaya nagprotesta mga Amerikano.
Pero, natural, ang kaaway, hindi titigil yan. Tinuloy-tuloy nila yung kanilang plano. The United States was slow to establish, mabagal, nung mga panahong yan. Full diplomatic relations with the re-established Holy See or Kapapahan. Partly due to the prevalence of anti-Catholicism in the United States. Majority pala ng mamamayan sa Amerika during that time laban sa Catholicism. Pag sinabing Catholicism, sistema. Okay? Sistema, hindi yung tao. Sistema. So majority noon dyan sa Amerika. Ngayon, sabi rito, the ambassador of the United States to the Holy See is the official representatives of the United States of America to the Holy See. The leadership of the Roman Catholic Church, the official representation began. Yung nagkaroon lang ng opisyal na ambassador ang Amerika nung panahon na ni President Ronald Reagan. 1984. So bilangin nyo, from 1950s, 30 years ang lumipas. Dahan-dahang ginawat nilakad yan ng Roman Catholicism hanggang sa nagkaroon na nga ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. Unti-unti, and the rest is history. Ayan na yung pagsasama ng Amerika at Vatican. Yung dalawang hayop, ang leopard-like beast at ang lamb-like beast na dati-rati ay magkaibang ugali, ngayon sila'y magkaibigan na. Ganyan ang pangyayari, how the two beasts becomes friend. At dahil friendship na ang Vatican at Amerika, mula nung panahon ni Ronald Reagan, ito na yung sunod-sunod na pangyayari. Iba't ibang pope very much welcome sa bansang Amerika. At hindi lingid sa ating kaalaman, first time in history, noong 2015 na inimbitahan ng joint session ng Congress, ang Pope sa kasalukuyan, para lecturean sila ng climate agenda. Two beasts become friend. Unti-unti, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng Bible, sa kanyang pag-ahon, siya ay katulad ng kordero at nagsasalitang gaya ng dragon. Nangyayari sa ating panahon yung dragon na image ng Amerika. Nakikita nyo kung paano na naging bully ang Amerika sa ating panahon? Na kahit United Nations walang magawa pag sinabi ng Amerika, gagawin niya. Nakita nyo? Hindi na siya kordero. Dahil yun po ang sinasabi ng Biblia. Eto ngayon, sa kasalukuyang Pope, na pinagkakaisa ang lahat. At ang sabi ng dating Chief Justice ng Amerika, na si William Rehnquist, the wall of separation between church and state is a metaphor based on bad history. Dito na makikita natin ngayon, mga kapatid, na pinapalabnaw na nila yung may kinalaman sa kanilang First Amendment. Ano nga yung First Amendment? May kinalaman sa separation of church and state. Ano na ngayon yung sabi ng maging Chief Justice nila? Eto, matagal na ito. 1900s pa ito. Ngayon, pag kayo'y nakinig ng mga balita mula sa mga politiko ng Amerika, isa-isahin ko. Yung mayor ngayon ng New York na si John Adams, tama ba pagkaalala ko? Basta si Adams, nalimutan ko yung first name eh. Mayor ng New York, ang sabi niya, yung church and state na separation, hindi na dapat mangyari, dapat pagsamahin natin. Narinig nyo yun, mga kapatid? Dapat pagsamahin natin. Dahil ang church, yung puso. Ito yung kanyang philosophy. Yung simbahan, yan yung puso. Yung gobyerno, yan yung katawan. Pag inihiwalay mo yung puso sa katawan, natural mamamatay ang katawan.
So ang ibig niyang sabihin, yung church ay dapat pagsamahin sa state. 21st century. Isa pa, si Congresswoman Boebert, yan, i-search nyo yung mga sinasabi ko. At sa ROF Live po, pinapakita ko yung mga documents, ha? Ang sabi ni Congresswoman Boebert, yang usapin tungkol sa separation and church and state, galing lang yan sa mabahong sulat. Ano sabi niya? From a stinky letter. Ito ang history niyan, mga kapatid. Ano yung tinutukoy niya na mabahong sulat o stinky letter? Ito yon. Noong 1850s, merong mga Baptist minority sa Connecticut, sa Amerika, na nangangamba sila na dahil maliit lang na grupo sila, ay pakikialaman yung kanilang paniniwala. Nangangamba sila. Sumulat ngayon si Thomas Jefferson. Nare-recall natin kung sino si Thomas Jefferson? The third president of the United States of America. Ang sabi ni Thomas Jefferson sa kanyang sulat, anong taon? 1850. Ang sabi ni Thomas Jefferson, tiniyak niya sa mga grupo na kakaunti ng mga Baptist sa Connecticut. Ang sabi niya, meron kayong proteksyon sa ating First Amendment na ang ibig sabihin nun, merong pader sa pagitan ng simbahan at gobyerno. Doon ang galing kay Thomas Jefferson yung praise na separation of church and state. Yun yung sulat niya para payapain lang yung mga nangangamba na hindi kayo pakikialaman ng gobyerno. Yun ngayon, yung tinutukoy naman ngayon ni Congresswoman Boebert na ang separation of church and state, walang kwenta yan. Galing lang yan sa mabahong sulat. Imaginin nyo yun, mga kapatid, ilan lang yan sa mga binanggit ko na mga politiko ngayon sa Amerika na gusto na nilang pagsamahin ng church and state. Sunod, 2 years ago sa Kazakhstan, yung final declaration na nandoon lahat yung mga prominent political leaders, nandoon yung mga prominent religious leaders, nandoon yung mga nasa mundo ng economics, nandoon yung mga nasa mundo ng academics, sama-sama sila sa tinatawag na final declaration. Saan ginawa yon? Sa Kazakhstan. Ang punto ko'y ganito, yung nagsalita doon na kumuha ng aking pansin at sa ibang mga kapatid ay si Pope Francis. Anong sinabi ni Pope Francis during that time? Anyway, mapapanood nyo sa YouTube. Final declaration. Ang sabi ni Pope Francis ay ganito, politics and religion neither to be mixed or to be separated. Anong sabi niya? Yung politics, meaning yung gobyerno at yung simbahan ay hindi dapat paghiwalayin. Naririnig niyo ba ngayon na mga kapatid kung ano yung significant na maalis na yung separation of church and state? Mauulit-uli yung nangyari during the Dark Ages. Yan yung kasunod niyan. At yan nga yung sinasabi ng Revelation 13, na meron uling pag-uusig at puwersahang gagawin sa mga tao. Dahil babaliwalain niya yung iyong proteksyon sa iyong paniniwalang relihiyon. Yan yung kinakaharap natin diyan sa sinasabi ng Bible prophecy. At bukas ng gabi, ang karugtong nito ay yung patungkol sa ang sinumang walang tanda sa noo at kamay, hindi ka pwedeng mag-participate sa buying or selling. Sa akin nung pagtatapos, babasahin ko muna etong Project 2025. From 589.
This is a mandate for leadership. Sabi rito, unfortunately, that communal day of rest has eroded under the pressures of consumerism and secularism, especially for low-income workers. Ano yung sinasabi diyang communal day of rest? Pag sinabing communal, yan yung sama-samang araw ng kapahingahan sa buong mundo. Para daw, hindi tayo laging nasa mundo ng consumerism. Ano ba pag sinabing consumerism? Puntahan natin yung may-ari ng ganyang idea, si Pope Francis. Ang sabi ni Pope Francis, we must also celebrate rest, especially from buying and selling by returning to a focus on keeping the Sabbath. Yung Sabbath na yan, hindi Sabado, Linggo yan. Anong sabi ni Pope Francis? Mag-celebrate tayo ng kapahingahan. Yun naman yung tinatawag sa Project 2025 ng Amerika, Communal Day of Rest from consumerism. Ano ba consumerism? Buying and selling. Bukas, hihimay-himayin natin yan mga kapatid. Balik ulit tayo sa Project 2025. Sabbath rest, a shared day of time of together, rather than as atomized individual. So merong hinahanda sila na pagsama-samahang day off, Sabbath rest, Sunday. Sabi naman ng United Nations, nagpanukala sila noon pa ng Environmental Sabbath Earth Rest Day. Ngayon mga kapatid, they are bold enough para bigkasin yung Sabat na yon na may kinalaman sa linggong kapahingahan. At ang sabi ng Biblia, mula sa sinabi ni Pope Francis, at nang huwag makabili o makapagbili. Sa huling araw ng ating tema, sa tulong ng Panginoon, ipapakita natin kung papaano kinokontrol ang financial structure sa ating panahon para mangyari nga yung sinasabi dyan na pagkontrol sa mga tao sa mundo na ang gagamitin financial system. There is going to be a forced worship. Magkakaroon ng puwersahang pagsamba kapag nagsama na ang church and state. Kaya natin tinalakay etong mga hayop, dalawang hayop ng Revelation 13, kung paano nagtagumpay si Satan doon sa ikalawang hayop na maging tagapagsalita ng kaniyang unang hayop. Maulit-uli yung pag-uusig, at yan ang sinasabi ng Revelation 13. Ang nagsalita niyan, Diyos, hindi si Brother Melvin. Yan ay doktrina mismo ng Seventh-day Adventist Church, ha? Sa mga kapatid na hindi nalalaman, doktrina pala natin yan. Kaya yung iba, minamahal na rin ang Papa sa Roma. Nagsawa na sila sa usapin ng leopard-like beast, ng second beast ng Revelation 13, ng mark of the beast ng Bible. Yan yung pambungad na binanggit natin o binasa sa writings ni Ellen White. Maliwanag ika na ipinakita sa atin yung magiging kaganapan sa future para meron tayong paghahandaan, lalo na ang pagsasara ng pintuan ng awa. The close of probation at yung magaganap na time of trouble. Pero sa kabila ng maliwanag
na itinuro yan ng Diyos sa Seventh-day Adventists, multitudes o karamihan pa rin ay hindi binibigyan ng pansin ang paksaing ito. Manapa, pinagsawaan ng marami sa atin. At ang tawag na lang nila sa inyong narinig ngayon, conspiracy theory. Parang nangyari noon sa Jerusalem, pinakita ng Diyos itong sign na mawawasak na ang Jerusalem. Ipinakita na kapag pinalibutan kayo ng mga Roman soldiers sa panahon ni Cestius, 66 AD, ipinakita na pinalibutan ng Jerusalem ng mga Roman soldiers. Yung mga alagad ni Kristo, naalala nila yung sinabi ng Panginoon, na kapag pinalibutan kayo ng mga sundalo, tumakas na kayo. Matapos palibutan nila Cestius ang Jerusalem, ang sabi ng historian, without any least apparent reason, they withdraw from their attack. Wala man lang ni katiting na dahilan, hindi nila itinuloy ang pagsalakay. At yun ang ginawang pagkakataon ng mga tagasunod ni Kristo na tumakas. Pero yung mga nagpaiwan na majority, sabi nila, tingnan mo, umalis yung mga kalaban. Tayo pa rin ang mahal ng Diyos. Don't be alarmed. Huwag kayong matakot. Nasa kapayapaan tayo. Kita nyo, tumakas sila, takot sila sa atin dahil tayo ang bayan ng Diyos. After 4 years, nag-resume ng atake ang Roma. Sa pangunguna ni General Titus, milyon sa mga Hudyo patay. Kahila-hilakbot yung nangyari sa kanila. Sila yung mga taong nagsasabing, peace and safety. Kapayapaan at katiwasayan. Anong sabi ng Biblia? Kapag sinabi ng mga tao, kapayapaan, may kapayapaan, meron pa rin tayong prosperity. Anong sabi ng Biblia? Then sudden destruction cometh upon them. Biglang pagkawasak ang mangyayari sa kanila. Itong tema natin ito, mga kapatid, na pinagsawaan ng iba sa atin, ang naging boses na lang nila, mapayapa pa rin naman tayo, maayos yung ginagawa ng Papa sa Roma. Sama-sama nga sila ng mga political leaders. Anong sinasabi nyo na mapupunta sa kaguluhan ng mundo? Ikapayapaan nga ang dala ng Papa sa Roma. Naalala nyo yung topic natin kagabi? Tinuturing ang little horn na man of peace ng mga tao sa lupa. At ang sabi ng Biblia, by peace, he shall destroy many. Maraming nadadaya sa magagandang salita. Kagaya nung panahon ng mga Hudyo. Tingnan nyo, tumakas sila, magiging mapayapa pa rin tayo. Pero tandaan ninyo, ang katuruan ng Biblia, lumipas man ang lahat, matuyo man ang damo, malantaman ang bulaklak, ang salita ng Diyos hindi lilipas. Kaya nawa, matanim ng malalim sa ating puso't isipan ang paksang ito. Unawain nating mabuti. Ang sabi sa ating binasa, verse 10, in chapter 13, ang may pakinig ay makinig. Pagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito.